Lord, tingi po ng pahinga. Ako po si Father Pierre Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdidilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 11, verses 28 to 30, and I read it for you. Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Napakasarap pakinggan po ng sinabi ng ating Panginoong Hesus sa atin ngayong araw na ito. Hali kayo, kayong lahat na pagod na sa buhay. Bibigyan ko kayo ng kapahingan. Ang tao ay busy. Maraming ginagawa. Abala sa iba't ibang bagay. Mayroong abala sa trabaho, abala sa negosyo, abala sa pag-aaral, abala sa pamilya at sa iba't ibang pang uri ng gawain. At minsan, naiisip natin, hanggang kailan kaya tayo magpapakapagod? Kailan kaya natin mararanasan ang tunay na kapahingahan? Alam naman natin na ang buhay natin dito sa mundo habang tayo ay naglalakbay, tayo ay mapapagod. Ngunit ang ating magiging kapahingahan ay ang Diyos lamang. Sa mga pagkakataon na feel natin tayo nasasagad na, ito ang ating gagawin. Una, magpahinga. Literal na pahinga. Maghanap ka ng oras na ikaw ay makakapagpahinga. Hindi lamang po sa pagtulog ang pagpapahinga o kaya naman paghiga. Hindi lamang po yan ang mga pisikal na maaari nating gawin para makapagpahinga. Maaari din tayong mag-retreat, mag-reconnection, pumunta sa malayong lugar na tahimik sa mga bundok. O kaya naman, ang iyong pinagmumulan ng pahinga ay ang iyong family time kasama ng iyong mga anak, ng iyong asawa. Iba't ibang uri ang maaari nating gawing halimbawa ng pagpapahinga at napakahalaga ng mga ito para ikaw ay makapag-recharge sa buhay. Pangalawa, ito po ang napaka-importante. Ang pahinga na hinahanap-hanap hindi lamang ng katawan, hinahanap din ito ng ating kaluluwa. Ito ang pahinga kasama ng Panginoon sa ating pananalangin. Masdan mo yung sarili. Kapag ikaw ay abala, busy, umuwi kang pagod, nakakatulog ka ng mas maaga dahil pagod nga ang iyong katawan. Marami kang iniisip, marami kang mga bagay na bumabagabag sa iyong kaisipan at damdamin. Kaya nakakaligtaan natin ang manalangin. Dahil ang ginagawa na nating rason, tayo ay busy sa buhay. Pero ang panalangin ay kailangan natin. Sapagkat dito, magagawa nating manahimik, makinig, at tingnan ang ating mga karanasan. Napakahalagang tingnan ang ating mga karanasan at kung ano ang mensahe ng Diyos para sa atin. Ano ang plano ng Diyos para sa atin? Ano ang aking gagawin? Ano ang mga dapat ko nang iwasan at baguhin sa aking buhay? Yan ay makikita lamang natin kung tayo matututong manahimik at manalangin. Tayo ay magpagabay sa Diyos. Sa mga panahon na tayo nasasagad na, tandaan mo palagi ang sinabi ni Jesus. Hali kayo, kayong mga napapagaan, at ako'y magbibigay ng kapahingahan sa inyo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa mga panahon na kami po ay pasuko na sa buhay dahil pagod na, yakapin niyo po kami at ipagkaloob ang kapahingahan na aming hinahanap-hanap sa buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po search Father Phil Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you.